Hindi ko mapigilan ang galit ko. Gusto ko siyang tanungin, pero nang makita siya kanina na namumutla at umiiyak, nataranta ako. I can't even find the right words to say. Only to find out na may anak siya. May anak siya at hindi ko alam. It hurts, dahil pakiramdam ko nagsinungaling siya. Madami na siyang itinago sakin pati na ang pagkatao niya, and now this. I felt betrayed. Gusto kong malaman, pero hindi ko kayang pilitin siya, kung hindi pa niya kayang sabihin lahat. Noon pa man, hindi ko alam kung may boyfriend siya o wala. Ang plano ko ay agawin siya sa nobyo niya kung meron man, pero yung sa part na may anak siya, ay hindi ko alam. Sino ang ama ng bata? Yung nobyo niya na hindi sinasabi sakin? Or sa ex niya? Bakit hindi niya sinabi sakin ang lahat na may anak siya? Is it hard for her to tell me everything? Wala ba akong halaga sa kanya? Wala lang ba sa kanya ang lahat sa amin? Pinaglalaruan lang ba niya ako? This is so gay, masyadong masakit. What's the matter bro? Dumating si Diego kasama si Akal. They are my friends. Woman. Amanda. Tanong ni Akal. Wala na kami ni Amanda. Bulyo ko sa kanya. Bakit ba laging may Amanda sa lahat ng problema ko? She's not my girlfriend anymore. It's been years nang huli nga kaming nagkita. Sinubukan ko nang kausapin si Mommy, regarding sa pagpapatira niya kay Amanda sa bahay. And for the sake of our family namin, kailangang itago daw ang involvement ko sa pagdadalang tao niya. Like I care. Kahit ipangalanda kanya sa mundo na ako ang ama, hindi ko pa rin tatanggapin, dahil hindi naman talaga ako ang ama. She's just my ex and a former friend. Kung hindi lang ako naturuan ng magandang asal, baka may nagawa na akong hindi maganda sa pagpiperwisyo niya sakin. Then sino? Nagtataka si Diego, dahil hindi siya sanay makita si Silver na nagkakaganiyan. Sa lahat ng kaibigan niya ay ito ang kalmado sa lahat ng bagay. Bago, tanong ni Akal kay Diego sa walang boses. Hindi sila aware na may bagong babae ang kaibigan. Hindi naman ito nagkikwento sa kanila. Nagkibit-balikat lang si Diego, dahil kahit siya ay clueless sa nangyari. There's a woman that I like. No, scratch that. There's a woman that I love. Yes, I love her. Pero recently I just found out na she's faking the information about her. Silver paused. That part, it feels like she's fooling me around but it's okay. Tumigil siya sandali at natawa. While Diego and Akal are patiently waiting sa susunod na sasabihin niya. Naninibago talaga sila dahil hindi ganoon si Silver. What happened next? May anak siya. Akala ko nobyo lang ang meron siya, dagdag ni Silver habang inubos ang alak sa baso. May anak din pala. Puno ng pait na sabi nito. Wait, alam mo na she's in relationship with someone else. Pagklaro ni Diego sa usapan. Yes, sagot ni Silver sa kaibigan. And still, gusto mo pa rin siyang angkinin. Yes, walang preno na sagot ng binata sa mga kaibigan. Gulat na napatingin si Akal at Diego sa isa't isa. So why? Naguguluhang tanong ni Akal dito. Aagawin ko siya sana sa boyfriend niya. Hindi ko naman alam na may anak siya. Mahihimigan ang tabang sa boses ni Silver. Sino ba tong babae na sinasabi mo? Curious na tanong ni Akal. Never in his life na may imagine na magkakaganito ang kaibigan niya. The most beautiful woman on earth, her name is Rina. Lasing na sagot ni Silver. Even her name sounds beautiful, right? Nakangiting baling nito sa mga kaibigan na ikinilang ni Diego. He's in deep trouble, nasabi ni Diego sa sarili. Rina, kapangalan ni Rina sabi ni Akal sa isipan niya. Kilala niya si Rina dahil matalik na kaibigan ito ng asawa niya, pero hindi alam ni Akal na ang Rina na kilala niya, at ang Rina na ibig sabihin ni Silver ay iisa. So umiinom ka dahil may boyfriend siya at may anak siya? Tanong ni Diego. Si Diego sa kanilang magbarkada ay ang counselor, kaya lagi siyang nilalapitan ng mga kaibigan sa oras ng problema. I feel like, niloloko niya ako. Hindi ko alam. Bigong sagot ni Silver. Matatanggap mo ba siya kahit na may anak na siya? Tanong uli ni Diego na nagpatigil sa binata. If I know from the very start na may anak siya, mababago ba ang pagtingin ko sa kanya? Matatanggap ko ba siya? Yes. Cause she's perfect. Yes. Matatanggap ko siya. She's pretty, man.
Magaling magluto, mabait at naalala ko ang nakangiting mukha ni Rina sa isipan ko. So pretty. You're smiling man, para kang show nga. Amazed na sabi ni Diego. Talaga, I can't help it. My baby is pretty. Tumayo ako. Marami mang alak ang nainom ko, nasa sarili ko pa rin ako. I know what I'm doing. Kuya, napatingin kami sa kapatid ko, na papunta sa gawin namin. I stood up and stepped forward to give her a hug, pero nagulat ako nang makita ang galit sa mukha niya. What did I do? Anong klaseng tao ka? Sabi niya. Anong ibig niyang sabihin? May nagawa ba akong mali? Why? Is there something wrong? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Wrong. Kuya, really? Hinatid mo lang si Rina sa kanila, tapos nandito ka para uminom. Puno ng sarkasmo ang boses nito. Naguguluhan ako sa pinapanto niya. Kailan pa sila naging close ni Rina? At bakit ba galit na galit siya? Hana, easy. Ano ba ang problema? Pagpapakalma ni Akal sa kapatid ko. Han, what's the problem? Hindi ko alam kung anong kinagagalit mo. Ano bang masama na ihatid ko si Rina sa bahay nila? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Ang masama kuya, nandito ka uminom ng alak, samantalang may buhay doon na nasa critical na condition. Wala talaga akong idea sa sinabi niya. Sino ang tinutukoy niya? Sino ba ang tinutukoy mo? You know what kuya, dapat mag-mature ka na. Diyan ka na nga, pakalasing ka sa mga alak mo. Sabi nito at nilayasan kami. Tumingin ako kina Diego at Akal na puno ng pagtataka. What was that? Bakit galit na galit ang kapatid ko? May ginawa ka ba? Tanong ni Diego. Wala, obviously wala. Wala nga akong ideya kung bakit galit na galit siya. Ano bang ginawa ko? Nauubusan na ako ng pasensya. I know my sister. Hindi yun magagalit agad ng walang dahilan. I think the reason kung bakit galit na galit si Hana, ay yun ay dahil wala kang ginagawa. Sabi ni Diego. And so, dapat ba may gawin ako? Hindi ba pwedeng uminom? So anong connect? Galit si Hana dahil nandito ang magaling niyang kapatid, habang may buhay na nasa critical na condition. Paliwanag ni Diego. Here he is again, trying to be a detective. Kaninong buhay? Naguguluhang tanong ko. Kaninong buhay man? May kapamilya ka ba na nasa hospital at critical? Tanong ni Diego. Wala. Sinong kapamilya naman? Besides sasabihin yun ni mommy sakin. And both of their relatives ni dad are totally fine. So wala akong maisip na isinugod sa hospital. So anong connection nitong Rina? I think isa yon sa ikinagalit ni Hana. May na-hospital ba man na related kay Rina? Tanong ni Diego. Naalala ko bigla ang mukha ni Rina kanina na nagmamakaawa na uuwi na para sa anak niya. May masama bang nangyari sa bata? Kailangan ba ako ni Rina doon? Should I go there? Baka nandun ang ama ng anak niya. With that thought nag-iinit ang ulo ko. Han, napatingin ako sa bagong dating. If I'm not mistaken she's Agatha. Akal's wife. Hello Han. Where's our daughter? Rinig kong tanong ni Akal sa asawa. Sa amin lahat si Akal ang unang nag-asawa. At dahil hindi ako nakapunta sa kasal nila, ay first time kong makita ang asawa niya. She's with Angie. By the way, sino sila? Oh yes. By the way, mga kaibigan ko sila. Yung dalawang hindi nakarating sa kasal natin, sabi ni Akal na puno ng panunuya sa tono. Napailing na lang ako. Busy talaga ako that time, kaya hindi ako nakadalo, but I make sure na I send them my gift. Pinalipad ko yun from Philippines to Canada. Hi, I'm Agatha, Akal's wife, sabi nito sabay lahad ng kamay, but kinuha lang ni Kale ang kamay nito at itinago. No need for that honey. Napaka-possessive ng Ogag. Hi, Diego Riz, Diego said. Oh, kaibigan ka pala ng asawa ko. Divine's ex right? Nakangiting sabi ng babae. Natigilan si Diego at nawala ang ngiti nito. I'm one of her best friends. Naikwento kanya samin, kaya medyo kilala kita. Sabi niya. It's okay. And hindi ako na-inform na wala na kami. Last thing I know, hindi ako pumayag sa hiwalayan. Halatang nagulat si Agatha, at humingi ng paumanhin. Parang may nangangamoy away nito mamaya. And you are? Tanong nito sakin. Silver Larson. You're what? Tila hindi makapaniwalang tanong niya, to the fact na tumaas ang boses nito.
Hey Han, may problema ba? Tanong ni Kale sa asawa niya. No Han, ngumiti si Agatha ng pilit, at tumingin sa gawi ko. Nice to meet you Silver. Ano Han? I need to go now. May pupuntahan pa ako, sabi niya. Halatang medyo nataranta. Are you going to the hospital? Inoobserbahan ko sila, at kita sa mga mata ni Agatha na kinakabahan ito. Kahit si Kale ay nag-alala sa ikilos ng asawa niya. Hey, ayos ka lang ba? Tanong ko. Yes, sagot niya. Hatid na lang kita. You're not okay Han. Namumutla ka, nag-alala na sabi ni Kale dito. No Han. Ayos lang talaga ako. Kailangan ko na rin magmadali, dahil ako muna ang magbabantay kay, tumikim muna ito sandali saka nagpatuloy. Kay Hivo sa hospital. Hivo? Who's Hivo? Is he okay? Nag-aalalang tanong ni Kale. Importante siguro para sa kanila itong si Hivo. Sa pagkakaalam ko kasi ay babae ang anak ni Akal. Dengue daw. Mabuti na lang nadala agad sa hospital. Uminom ako ng alak sa baso, at hindi ko na makita si Diego sa tabi. I bet nakaalis na kanina. Kamusta si Rina? Tanong ni Kale. Kumunot ang noo ko, nang marinig ang pangalan na Rina. Masyadong common ang pangalan na Rina, kaya hindi malabo na may kapangalan siya. She's not okay. I hope magiging maayos na si Hivo. Hivo. I don't know but I like the name Hivo. It's kinda unique. Kale and his wife are concerned about him. Relative siguro nila ito. Mainit ang ulo ni Silver sa buong linggo. Ni hindi siya makausap ng mga empleyado sa opisina. Lahat ay napapagalitan niya, dahil sa isang linggo na nagdaan walang text o tawag galing kay Rina. Bakit ganito ta? Tanong niya sa sekretarya niya na halos manginig sa takot. Mababa ang boses ng binata, pero alam na nila na galit ito. Sinong may gawa nito? Ano bang akala niyo sa trabaho na to? Laro lang. Agad na tinapon ni Silver ang mga papeles sa basurahan. Umalis si Sonia na sekretarya niya nang namumutla, habang ang ama naman ni Silver na nakatingin sa anak ay napapailing na lang. Pumasok si Don Larson sa opisina, at binulungan ng assistant na iwanan muna siya sandali. Dad, tumayo ang binata para salubungin ang ama. What's the problem son? Tanong nito sa anak. Wala dad. I'm sorry for that. Madami lang talaga akong iniisip. Silver father is understanding and a good listener. Dating namayagpag sa business industry, bago ipasa kay Silver ang trono. He's respected by the big bosses of Asia. Isang matagumpay na business tycoon sa bansa, kaya naman madaming nagka-interes makasama sa pamilya nila. Are you sure? Mukhang mainit ang ulo mo, sabi pa nito. Yeah. Anyway dad, pwede bang pakiusapan mo si mommy? Pauwiin niyo na siya sa bahay nila, or sa bahay natin patirhan. She's not welcome to my house dad, and sinasabi ko na sa inyo, na hindi talaga ako ang ama ng bata. Dagdag niya habang inaabot ang beer sa ama. Bahagya pang nagulat si Don, nang makita ang beer na inaabot ng anak niya. Bakit may beer sa opisina? Naguguluhang tanong niya sa isipan niya. You know what son, hindi ko rin alam kung bakit pumayag ang mommy mo sa kagustuhan ni Amanda. I don't think na hindi siya naniniwala sa'yo. May rason siguro siya, paliwanag ng ama. And pinilit ko na siya na wag na sa'yo patirahin, but she insisted. I love your mom so siya ang masusunod. Well try harder dad. Baka makumbinsi nyo. Hindi maitago ni Silver ang inis at frustration sa ama, na ikinailang na lang ng Don. Anong problema sa'yo kung nandun siya? I thought kasintahan mo siya. Sabi ng Don habang tinitignan ng anak. In his mind, alam na niya ang dahilan. Gusto lang niya paaminin ng anak. Well dad, huli ka na sa balita. We're done and may iba na akong gusto. Isa pa, ilang taon na kaming hiwalay. Hindi ko na nga alam kung kailan yun. Niloloko lang niya kayo. There. Yan ang gusto marinig ng Don. It's his first time na makita ang anak na ganyan. Well, iba ang sinasabi niya. She said, you're still in touch to each other, kahit nahiwalay na kayo. What? And you believe her? Well, newsflash, I'm into someone and obviously, she's not that someone. So you have a new now. What is she looks like? Tanong pa ng Don.
Tumingin si Silver sa kanya, at hindi nakalagpas sa mata ng Dawn ang pagmamahal sa mga mata ng anak. Well Dad, she's amazingly beautiful. Hindi maiwasan ni Silver na manggiti habang nakatingin sa kawalan. Really? Tanong ng Dawn na nakatingin pa rin sa anak. Base sa nakikita niya ay kumpirmadong in love ang tagapagmana niya, kaya na-excite siyang makilala ang babae na nagpabaliw sa anak niya. Yes Dad, I wanna meet her, dagdag nito, kaya biglang napatingin si Silver sa ama. Napansin naman ng Dawn ang pagbago ng ekspresyon sa anak, kaya mas lalo itong naintriga. I think she's in relationship with someone Dad. Sabi ni Silver. In relationship but my son is crazy in love with her. What potion did that girl use to my son? Tanong ng Dawn sa isipan nito. And she has a child, dagdag pa ni Silver na mas lalong nagpagulat sa ama. What? Kung ganoon. So why? I don't know Dad. I just feel it and I think it's impossible for me na pigilan yun. Natahimik ang ama niya. For Mr. Larson, walang kaso sa kanya kung sino man ang mapang-asawa ng anak, as long as mabuting tao. Pero nagtataka siya kung bakit nagustuhan pa rin ng anak ang babae, kung marami itong sabit. Kilala ng Dawn ang anak. Arrogant ngunit mabangis sa negosyo. Hindi rin ito basta makukuha ng ibang babae, kaya naniniwala siya sa sinasabi nito, na hindi siya ang ama ng anak ni Amanda. Alam ni Mr. Larson ang rason ng asawa niya, kung bakit pinatira nito si Amanda kay Silver. His wife wanted the best for their son, and Silver is no longer in 20s. Para sa asawa niya, ay kailangan ng mag-settle down ni Silver so she's hoping na may develop muli ang feelings ng anak para kay Amanda. Obviously her wife fond to Amanda, dahil kilala na niya ito bata pa lang sila Silver. His son and Amanda are used to be a best friend until they grew up. Walang tutol si Mr. Larson sa plano ng asawa, pero sa nakikita niya sa anak ay mas naging daan iyon para malinawan na suportahan ang asawa na ipagkasundo si Silver kay Amanda. Ayos lang sana kay Mr. Larson, na kahit sinong babae, pero hindi siya sang-ayon doon sa may karelasyong iba ang nagugustuhan ni Silver, lalo na may anak pa ito. It's a big no for him. Alanganin nang umiti si Don Larson kay Silver bago nagpaalam. Before the day end, kinuha ni Silver ang cellphone, at dumiretso sa kondo niya. 1 week na ang nagdaan nang nalaman niya ang katotohanan na may anak si Rina. After sa club ni Kale, ay dumiretso siya agad sa kondo niya. It's been months since he visited his condo. Before nagtatrabaho si Rina sa mansion niya, ay laging sa kondo niya siya tumatambay. Wala siyang nagawa kundi linisin ang kondo niya. Lagi niyang pinapapunta si Aling Lourdes sa unit niya, pero dahil nasa mansion niya si Amanda, hindi na niya inabala pa si Aling Lourdes, para may makasama ang buntis sa bahay niya. Hindi maiwasan ni Silver na maalala ulit ang dalaga. Umabot pa ng 1 week bago siya naglakas loob na padalhan ng text ang dalaga, pero 1 oras na ang nagdaan ay wala pa rin itong reply sa kanya, kaya nagsimula na naman siyang minus. Hindi niya maiwasang isipin na may ibang lalaki na kasama ang babae, bukod sa kanya. Nagagalit siya at parang gustong magwala. Tumingin siya sa orasan, at nakitang 8 na ng gabi. Nakaupo lang siya, at pakiramdam niya ay sobrang ingay ng orasan. It's like, it's calling him na umalis na at puntahan si Rina. Tumayo si Silver at pinuntahan ang sasakyan. Handa na siya sa posibleng mangyari. He could feel it too. That moment na kasama niya ang babae, naramdaman niya na genuine si Rina sa kanya. Nagusto rin siya nito. Tinahak ni Silver ang bahay, kung saan hinatid ni Silver si Rina galing isla. Agad siyang bumaba at lumapit sa gate ng bahay, nang bumukas ito at lumabas si Agatha, dala ang batang babae na anak nila ni Akal. Agad na nagtaka si Silver kung bakit nandoon si Agatha, at nagulat rin ang babae na makita si Silver sa labas ng bahay ni Rina. Han, napatingin ang dalawa kay Kale na kakarating lang. Daddy, sigaw ni Oceanie na tuwang-tuwa na makita ang daddy nito. Hello princess, where's my kisses? Kausap ni Kale sa anak, at natawa nang bigyan siya ng prinsesa niya ng madaming halik, habang nakalambitin sa kanya. Hey man, why are you here? Tanong ni Kale na puno ng pagtataka, habang nakatingin sa kaibigan na ang nagtataka rin na makita sila ni Agatha sa iisang lugar, kung saan inihatid niya si Rina.
Bakit nandito sina Kale? Why are you here? I asked Kale. I'm picking up my wife and my daughter. So anong ginagawa ng asawa niya sa bahay ni Rina? Ako ang tingin ko kay Agatha, na ngayon ay nakabawi na sa gulat. Based from her reaction a while ago. I think kilala niya ko more than sa thought na kaibigan ako ng asawa niya. I could feel it. Why are you here? Tanong ko kay Agatha. Hey, what's wrong Silver? This is the house of my wife's best friend, Rina. That's why they are here. Dagdag pa ni Kale. And then naalala ko ang usapan nila 1 week ago sa club. So that's it. Ang Rina na pinag-usapan nila at si Rina ay iisa. Hindi makapaniwala nang tingnan ko sila. And then si Agatha, pakiramdam ko ay kilala na niya ako that time. But why? Bakit hindi niya sinabi sakin? Don't tell me na ang Rina na tinutukoy mo ay si Daddy. Who's he? Daddy po ba siya ni V? Hindi natuloy ni Kale ang sasabihin niya dahil sa sinabi ng anak nila. Agad na kumunat ang noo ko dahil doon. Ani anak, halika sumama ka muna kay mama. Puntahan muna natin si Tita Kia mo. Kinuha ni Agatha mula sa asawa ang anak. Bakit pakiramdam ko ay may itinatago siya sakin? Mommy, V will be happy pag malaman niya na his daddy visits here. Rinig kong sabi ng anak nila, bago sila pumasok sa loob. Nang tignan ko Kale ay halata sa mukha nito ang pagkagulat. Daddy, takang tanong ko sa kaibigan ko, patungkol sa sinabi ng anak nila, sinong V? Anak ni Rina, wala ba ang ama ng anak ni Rina ngayon? I thought kasama niya ang ama ng bata. Bigla akong kinabahan. Don't tell me. But how? I'm confused. Did I get it wrong? Am I wrong? I didn't know. Mura ni Kale na mas lalong ikinitak ako. Ano bang nangyayari sa mundo ngayon? Base sa reaksyon niya, man, I'm sorry. I think, God, I'm stuck. Ano bang ibig sabihin nun ni Kale? Why is he saying sorry to me? I have a hunch. But, it's beyond possible, right? Anong ibig mong sabihin Akal? Naguguluhan kong tanong kay Kale. Kale, stop it. Lumabas si Agatha, kasama ang isang babae. It must be one of her friends. So it's confirmed. Tanong ni Kale sa asawa, habang ako ay parang iwan lang nakatingin sa kanila. Yes honey, sagot ni Agatha. Why you didn't tell me hon? He deserves to know, frustrated na sabi pa nito. Hindi ko rin alam Kale. Hindi ko alam na siya yun. Late ko na nalaman and besides, wala na tayo dun. It's her choice so we should respect it. Sagot naman ni Agatha. Is they having a quarrel now? Really? Ngayon pa na naguguluhan ako sa nangyayari. First, nalaman ko lang na iisang Rina lang pala ang kilala namin. Second, bakit tinatawag ako na daddy ni V ng anak nila? Who's V? Anak ba ni Rina? Lastly, why Kale is acting weird? Anong pinag-usapan nila? Lastly, I have a feeling na ako at ang sinasabi nilang Hivo ay konektado. Mabuti pa Silver puntahan mo si Rina sa hospital. Sabi nung babae na kasama ni Agatha, na lumabas kanina. Kilala niya ko and that's weird. Divine, pag-alma ng babae nakakalabas lang sa bahay. Angie, he deserves to know and I think it's time. Nandito na siya so mas mabuting puntahan na niya. Kawawa na si Rina. She's fighting the battle alone for Hivo. Sabi ng tinawag nung Angie na Divine. Sa oras na ito, hindi ko na alam ang dapat na maramdaman ko. Kinakabahan na hindi ko alam. Binigay nila sa akin ang address ng hospital, at agad na pinaharurot ang sasakyan papuntang hospital. Papunta kay Rina.